Bakit tayo napunta dyan? Kasi nga ho, ito ang problema. Konektado po ito sa sinabi ng isa sa mga magagaling na kahit nasa kabilang kulay ho ito kahit nasa kabilang partido ho, sabi nasa kabilang political ano po itong tao na ito po yung magaling talaga, matalino po talaga ito. At may nireklamo po siya sa hindi pagtupad ng trabaho ng isang speaker. 'Di ba? Yun po ang problema. Ang dami ninyong focus kayo sa impeachment, focus kayo sa Quadcom, focus kay Duterte, EJK, Pogo, now vlogger. You're spending too much money doon sa mga bagay na hindi nyo naman din na-resolve. Wala rin naman kayong ginawa. Ito, may desisyon na ang COMELEC. Bakit hindi ninyo sundin? Bakit hindi ninyo ito ang pag-aksayan ng panahon? Bakit hindi ito ang focus ng gobyerno natin sa Kamara? Bakit ang focus yung batikusin natin, siraan natin, ilaglag natin, padapain natin ang mga kalaban? Hindi yun ang focus. Dapat ang focus, gawin natin ang trabaho natin. At ito, isa sa mga trabaho, Mr. Speaker, makinig ka. Oo, ikaw. Instead na utos ka ng utos sa mga bataan mo na labanan at itumba ang mga kalaban mo sa 2028, etong i-focus mo yung trabaho mo. Ginagalit mo ako. Ang sarap-sarap ng buhay ko dito sa Ginagalit mo ako eh. O ha? Pakinggan nga natin itong si Madam Attorney Rowena Guanzon. No, ito ha. Pakinggan. Hanggang ngayon ay wala pa rin kinatawan sa Kamara ang isang party list na nagre-representa sa mga taong may kapansanan. Ito'y sa kabila ng kahit pasok na ito sa COMELEC noon pang nakaraang taon. Dahil dyan, napilitan ang grupo na dumalog sa Korte Suprema para ihain ang kanilang petisyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Si Margot Gonzalez para sa balita. Parang nahawa na sa akin si ate Hi ate. Joke lang po ate Kasi napapakanon yung sukatan. Minsan nabubulol-bulol ako dun Pambirang buhay to. And, nung kabataan ko kasi, magaling ako magbasa. Magaling talaga ako magbasa. Eto, patutunayan ko sa inyo. Graduate ako nang hindi nag-aral. Paano ka naging magaling magbasa? Kasi puro kodiko lang ako Yung libro nandyan sa baba, alayo imantakin mo yung libro, di ba? Lalagay mo sa baba, tapos yung paa mo nagbubukas-bukas. Ganun. Alam niya kung saan yung sagot Bubuksan-buksan lang niya ng ganun. Gaganunin niya ng paa. Walang medyas yung paa na yun, daliri lang. Tapos nababasa ko yung kahit ganun kalayo. Ang liliit ng letra nun walang biro. Pero ngayon, dyan sa sukatan, hindi ko na mabasa kahit ang lalaki ng letra. Tapos, kahit nga walang sulat, nababasa ko Kaya niyo yun. Talent yun, mga brad. Kaya nga ngayon, hindi ko maintindihan ba't di ko na mabasa. Kasi nagsusulat ako doon sa table na walang tinta. Ng kodiko. Huwag niyong gagayain to mga animal kayo Sinusulat ko doon yung mga kodiko ko. Nakaukit lang yan. Ang nakakabasa at nakakaintindi lang yan, ako. May sarili akong lingwahe. Hindi alam nung teacher. Sulat ko lang dyan. So, ganun ko lang. Tapos tatakpan mo ng test paper. Tapos pag wala yung teacher, kunwari, mainit naman. Papaypay mo yung test paper. Nababasa ko na yun. Kahit ganun yun, wala sulat yun Walang tinta. Pero ngayon, yung teleprompter di ko mabasa. Parang nahawa si ate. Banat bay, pati ba naman yung mga kasama mo binabanat? Hindi ko binabanatan. Nilalambing ko lang. Uy. Ganyan talaga ako maglambing, di ba? Gago! Talay. Hindi pa rin umano nanunumpa at nakaupo sa Kamara ang representante ng Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List na si Maria Camille Ilagan.
Matatanda na nagsumite ng bagong listahan ng mga nominee ang P3PWD sa Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Ito'y matapos itong tuluyang hindi pinahintulutan si Guanzon na kumatawan sa partido sa pamamagitan ng substitusyon. Sa bagong listahan, first nominee si Ilagan at siya agad na naiproklama ng COMELEC noong Disyembre ng nakaraang. Kasi ito, grabe mag-criticize ito si Ma'am Rowena Guanzon eh. So, ewan ko kung paano nila nagawa ng paraan yun. Tinanggal nila bilang first nominee nung party list dahil then eventually na the decision ng Supreme Court na sige alisin. No? So matik yun. Aangat yung mga second nominee, third nominee. So isusumite mo ngayon yun. Nasumite. So tama naman na dumaan sa proseso. Di ba? Tandaan ninyo, dating COMELEC din ho ito si Madam Commissioner. So alam niyo yung proseso. Nung nasumite, napagdesisyonan na ng COMELEC, okay, yan na. Yan na yung official ninyong representante dyan sa party list. So dapat, matik na po yun. Yung itong congressman na bonjing-bonjing, dapat ilagay mo na dyan. Diba? At sabihin mo na, authorize mo na itong itong tao na ito na makaupo. Bakit hindi nila pinapaupo? Dahil ba pinag-iinitan nila kasi si Madam Rowena Guanzon, siya po yung si Attorney Rowena, siya po yung nagpakalat ng Coke, yung soft drink. Gumawa siya ng mga video trending yun eh. Yung Coke, ayan tuloy, pinag-initan tuloy yun. Siguro kasi ganyan ang ginagawa nito ni Romualdez eh. Pagka nakakakita siya ng kalaban, ibabagsak niya. Tapos, sasabihin niya ngayon sa pinsan niya, Insan, ako na yumari hindi, yun, invento lang yun. Hindi ko po yung sinabing nangyayari yun Malamang nangyayari. Pero hindi ko sinasabing nangyari. Okay? So, it's not a fact, it's just my opinion in saying na baka ganun ang ginagawa nito. Tama, mali. Di ba? Tuloy natin. Taon. Pero base kay Guanzon, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakakapanumpa sa Kamara si Ilagan. Nagbigay ito ng daan para sa paghain nila ng petition for mandamus sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang inahabol ng kampo ay may sagawang oath-taking bago mag-recess ang Kamara ngayong linggo. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused. Naku, si Attorney Sherlyn Fernandez Huwag kang tatabi kay Dan Fernandez mababago yung apelido. Baka maging Fernandez yan. To schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. This petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Ilagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative. Grabe, matatapos na yung Congress, di pa pinaupo. Hindi totoo. Isipin mo magbe-break na kasi nga para sa kampanya. Matatapos na sila eh. Tapos hindi pa man lang ito pinaupo kahit sandali. Pambira ka naman, Speaker, panayang kuya. Anong ginagawa mo? Tatamad-tamad ka dyan. Anong ginagawa mo dyan? Puro ka pa-cute, puro ka puro ka ganun. Dapat nga inaano mo na ng representante ito kasi parang ganun-ganun ka lang dyan. That grants the Speaker unchecked power to block an otherwise qualified representative's induction. Ayon kay Guanzon, pabalik-balik na si Ilagan sa House of Representatives at naisumite na rin nila ang lahat ng dokumento, kabilang na ang certification of proclamation ng COMELEC. Pero bigo pa rin sila makakuha ng sagot. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang Speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang Speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Naku po, ma-attorney. Malabo yan.
Demokrasya ba ka mo, madam? Mapakalabo niyan, Attorney Guanzon. Demokrasya ba yung takutin itong mga vloggers na lumalaban at nagkikriticize sa kanila? Hindi ho. Wala. Malayo. Tsaka kita nyo naman yung mga kaaway, mga kalaban sa politika tulad ni Congressman Tebes. Di ba? Sinipa. Sinipa ho. Mga katulad ho ni pinag-initan, katulad ho ni BP Sara Duterte, ni Pastor Kibuloy. Basta alam niya makakalaban niya, wala talaga. Grabe ho, hindi walang demokrasya dito sa mama na to. Ang meron lang dito sa mama na to, alam nyo ka Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao. May Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na for a judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Grabe talaga. Ibig ko bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon? Yun, antindi nun ha. May sariling power ang speaker. Mantakin mo, ito antindi nito. Mantakin mo nagpakahirap ang mga tao na lalo na yung mga congressman, pati party list. Ubus pera yan, hindi biro ang diyan. Bawat barangay diyan. Engi. Ako mga kababayan, meron lang akong gustong sabihin dito. This is a heart-to-heart talk to all the Filipinos out there listening to me. Yung mga tricycle driver, marami daw po kasi nakikinig sa akin, mga tricycle driver, lolo't lola, mga kababayan natin. Ganito lang yan. Kasi may narinig akong nalulungkot ako eh. Nalulungkot talaga ako. Kaya kwento sa akin si Madam Mocha. Sabi niya, alam mo, tindi talaga. Tindi ng labanan. Konsehal pa lang, ang tindi na. Mayroong mga kagawad dyan, tsaka mga barangay captain. May sarili-sarili na inaalagaan ng mga congressman, ng mga konsehal. Tapos, magastos, sabi niya. Pag hindi ka hawak, o pag hindi ka, alam mo na, nagpaayuda, iuutos niya ngayon sa mga tao na wag iboto. Hindi ka kakargahin, hindi ka bibit-bitin. Sabi ko kay Mocha, grabe naman. No wonder talaga this country is so corrupt to its core. Kasi doon pa lang sa ilalim, napaka-corrupt na. Whether you like it or not, mga kababayan, tamaan na ho yung mga ibang kagawad dito at mga ilang mga barangay captain dito. Kayo nagrereklamo kayo kasi corrupt ang mga politician, mga government official natin. Pero alam nyo, sa inyo nagsisimulang korupsyon eh. Sa totoo lang. Bakit? Kayo ang nag-uutos sa mga tao na, oy, boto nyo ito kasi ito, atin to. Kasi naaabutan kayo. Kaya nyo uutusan yung mga tao na iboto ito. Alam mo naman yung mga tao, minsan, ano yung sabi ni Kapitan, ano yung sabi ni Kagawad, yun ang daw iboto natin para hindi tayo maipit dito. Mantakin mo. Doon pa lang bibigyan kayo ng ganitong amount. Ang ibibigay nyo lang, 1/4 dun sa ibinigay sa inyo. Bibigay nyo dun sa mga tao para iboto yung nagbigay sa inyo is 1/4 lang. Kung doon pa lang po corrupt na ho tayo, anong ini-expect din yung mailagay dyan? Di ba mga corrupt din? Kasi nagpa-corrupt kayo doon sa tao na yun. Kasi alam mo ito, bakit hindi na nanalo ang mga magagaling na kandidato? Bakit paulit-ulit na lang? Alam natin, mga kababayan, magising na ho kayo. Ito, seryosong usapan na to. Magising naman ang putang ina kayo. Pasensya na Nagagalit ako dito eh. Gusto natin magbago ang bayan natin. Gusto natin maayos ang bayan natin. Pero tayo bilang botante, nagpapalagay. Kung sino yung sinabi ni Kapitan, sino yung sinabi ni Kagawad, yun ang iboboto natin. Kung kanino tayo nakatanggap, yun ang iboboto natin. Tapos magrereklamo ka, kurap ang gobyerno. Gago ka pala eh. Ikaw ang naglagay dyan kasi nagpakurap ka. Tama, mali. Ikaw ang naglagay dyan.
Sa tingin mo, saan galing yung perang ibinigay sa'yo? Korupsyon. Kaya pansinin ninyo, may lumalapit kay BP Sara Duterte, pasensya ka na ha. Magkaalyado tayo dati ha. Wala kang atraso sa akin pero kailangan ka namin banatan kasi kailangan namin ng budget. Doon pa lang eh. Sinisira ng katotohanan dahil lang kailangan nila ang budget at proyekto na manggagaling sa kanilang amo. Tapos ano nangyayari? Sa baba, ipamimigay nila ngayon, imumudmund nila ngayon siya kay kapitan, kay kagawad. Kasi si kapitan kailangan din na mailagay sa posisyon. Oh. Kailangan din may balik doon. So gagamitin din niya yung pera na yun o yung ayuda na yun, ibibigay sa tao. Diba? Oh, eto. Para happy tayo lahat. Ito yung pera, bigay sa'yo, bigay sa'yo, bigay sa'yo, bigay sa'yo. O ito boboto natin ha, para sa susunod na eleksyon, ako naman ang tutulungan ni ganito. Yung mahahalal na congressman, no? Doon pa lang, simula pa lang sa mababa, corrupt na. Anong mangyayari sa atin hanggang sa kataas-taas? Magtatanong ka ngayon, bakit pa ulit-ulit na lang ang nangyayari sa bayan natin? Bakit ang problema natin hindi na naaayos hindi na ho ba tayo nahihiya mga kababayan? Tayo ang isa sa pinakakorap na bansa sa buong mundo. Tayo, Pilipinas. Pero ikaw mismo ay korap. Ikaw mismo nagpapalagay. Ikaw mismo ang naglalagay diyan sa mga opisyal na yan. Seryoso to mga kababayan ha. Kaya kayong mga nanonood sa akin, magpipisball, mag-security guard, mga kababayan natin dyan, kung napapakinggan nyo ito, sana naman tanggapin nyo yung pera. Gago, no? Hindi, sana naman tanggapin nyo yung pera, pero iboto nyo yun talagang sa tingin nyo mag-aayos ng bayan nyo. Di naman nila makikita yun. Hindi, totoo po. Yung mga senador, panoorin nyo yung mga lahat ng mga nakikita nyong debate, lahat ng mga nakikita ninyong talakayan, interview ng mga senador, interview ng mga congressman, interview ng mga mayor, interview ng mga konsihal. Lahat po yan. Panoorin ninyo. Alamin nyo kung sino yung, ito. Okay to. Maganda talaga ang plataforma niya. May naayos niya itong bayan. No? Na ito yung mga nagawa niya nung nakaupo siya. Ito. Hindi lang binigyan kayo ng pera. Hindi niya trabaho yung magbigay ng pera. Ang trabaho nila maglingkod sa inyo. Tapos, pag natandaan nyo na, okay na yan, tago nyo na yung listahan nyo. Tago kayo ng kode ko dito, lagay nyo dito. Diba? Tago nyo na yung listahan ninyo. Tapos, pag may nagbigay si kapitan, lang kayo ng Sure, kapitan. Sure! Sure, kagawad. Sabi mo, yan ay boto. Sige lang. Pero pagdating dun sa magsisign na kayo, magchichik-chik na kayo, kung sino talaga yung napag-aralan ninyo, kung sino talaga yung na-research ninyo, yun ang iboto nyo. Pwede po ba? Ako naman sumisegue lang kasi nalulungkot ako pag naririnig ko yung wala, hindi ka na mananalo dahil sa pera-pera. Ang masama pa niyan, di nagastos na yung mga tao, mga politiko, mga ganyan, mga parties. Tapos, ang magdidesisyon lang pala, yung speaker kung papaupuin niya o hindi niya pauupuin yung isang tao. Nasaklap, di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Nasaklap nun. Mantakin mo, nagtrabaho ng nag-ubos ng pera yung mga party list. Tapos biglang, hindi ka kursunada ni speaker. Inaway mo yung pinsan ko eh. Out ka. Yung grupo nyo out. Will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin. Tama. Pilit pa ni Guanzon, mahiyat maawa naman ang kamera sa mga naghihintay na benepisyaryo ng P3PWD. Anya, miling-milong mga persons with disabilities ang naghihintay ng kanilang mga programa. Iba pa rito ang mga senior citizen. Kaya nga mga senior citizen, mga PWD, alam mo, ewan ko
Sabi ko, ilang beses ko nang binidyo ito dito sa Japan. Yung kanilang subway. Kahit ano ka dito sa Japan, hindi, maging sa ibang bansa rin naman, okay? Sa Pilipinas talagang wala. Tangina, pagkabulag ka, mamamatay ka. Subukan mo maglakad sa Pilipinas. Ang hirap Walang biro, di ba? Yun nga lang hindi nga lang bulag kahit nga yung mga kotse. Wasak Bakit? Yung imbornal Yung mga ng tubig, kinukuha yung bakal na yun, pinipitik yun Kinikilo yun ng mga adik para may pang-shabu sila Di ba? Tapos hindi aayusin. Hindi yung tawag dito, yung walang lakaran, di ba? Walang pedestrian, wala lahat. Kung yung mismong bangketa, wala, di ba? O sa ibang bansa, talagang pati yung iba yung kahit bulag ka, may makikita mo may dilaw silang ganun na nakaumbok ng konti para ramdam mo kung saan papunta. Alam mo. Diba? Ganun Yung may tunog yung pagtatawid ka na, may tunog-tunog. Tut-tut. Gumaganon Tut-tut. Ibig sabihin, tumakbo ka na. Simulain Tut-tut-tut-tut. Tatakbo ka, diba? Tut-tut. Kaya may mag-uwi. Kailangan lumipad ka na. Hindi, biro lang. Hindi, di ba? Totoo, wala akong biro. Ayun ang siste, di ba? Sa Pilipinas, wala. Kawawa. Kawawa ho mga PWD. Kawawa ho yung mga senior citizen. Kawawa ho lahat. Di ba? Tapos, gaganituhin pa ni speaker yung grupong nagre-represent sa kanila. Hindi man lang nila pinaupo. Sila mawawalan. Anong magagawan? Kaya nga ho sila. Yun ang kanilang ang party list nila para dito sa mga PWD, ang party list nila. Hindi ho sila political. Ano to? Pupolitikahin pa nila pati yung mga matatanda at saka yung mga PWD. Di ba? Wala namang politika sa kanila. Bakit di nyo pinauupo? Ano to? Tatamad-tamad ka na lang o talagang busy ka dahil sa pamumulitika kay Sara Duterte? Busy? Ano to? Mr. Speaker, kung hindi mo kaya yan, bumaba ka na. Mag-resign ka na. Mamaya pag-usapan natin kung paano masisipa ito si Speaker. Cancer patient at gustong tulungan ng party list. Sinabi rin ito na dahil 2 taon nang wala pang nakaupong representante ay hindi pa nakakatanggap ng budget ang P3PWD. Kahit hiling ni Gonzon na ngayong meron ng naiproklama ay wag nang patagalin ng Kamara ang pag-upo ni Ilagan sa pwesto. Mahiya naman kayo. Oo nga naman. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly. Mahiya naman po kayo. Sus. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Para sa Joseph Filipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SME News. Ayan, ganyan no. Kaya nga sinasabi natin yan din yung panawagan ng INC. Di ba? Dahil sa political ambition nitong speaker natin, dahil sa kanyang paggigipit dito sa ating Vice President na makakalaban niya sa 2028, walang ginawa ko hindi mamulitika. Yung tunay na trabaho, hindi na nagagampanan. Diba? Halimbawa na ho ito. Hindi niya na ho nagagampanan itong trabaho niya. Ano ba naman yung pinuklima na ng COMELEC at sinabi ng COMELEC, okay na yan, paupuin na yan. Kung natanggal na si Guanzo na first nominee. Kaya nga may second, third, fourth Diba? Pag may nangyari doon sa first, pag tinanggal, pwede na kagad yung second. Para yung kanyang posisyon, yung kanilang mandato na ibinigay. Hindi ikaw ang nagbigay, animal ka ha, yung mga tao ang nagbigay ng mandato na yon. Hindi dapat ipagkait. Dahil tao ang nagdidesisyon kung sino dapat iupo dyan. At yan ang binigay kaya nga ang binoboto sa party list alam niyo ba ito? Hindi nga sila kandidato Nominee ang tawag sa kanila. Hindi ko silang pinakakandidato. Ang pinakakandidato dyan yung party list. Yung ipinaglalaban ng party list. Nagkataon lang, katulad ng One Rider party list,
na yung kanilang first nominee, supposedly pinaglalaban sana nila yung mga rider. Walang ginawa kung hindi mamuliti yung first nominee nila. Buti na lang naipasok pa si Busita. Si Busita, maayos. Pinaglalaban yung mga rider. Pero yung first nominee nila, walang kwenta. Ginamit lang si Busita. Pero ako, ayos ako kay Busita sa kanyang pinaglalaban. Shoot ako dun. Pero kaya nga sabi ko, lumayas ka na ng tuluyan dyan. Walang kwenta yung party list mo. Ginamit ka lang para talaga makaupo yung first nominee niya. Hanggang ngayon, nagpapagamit pa ho kayo, sir. Yun ang purpose ng party list para ho sa kanilang advokasya. So, pag yan po ay hindi mo pinaupo yung kanilang mandato na pagsilbihan yung kanilang constituent, yung kanilang advokasya, mawawala ho. Diba? Yun ang malungkot na katotohanan. Pambihira, patapos na itong Congress natin. Patapos na ho. Baka hindi na nga kayo umabot. Sana.